Good day everyone. My name is Kermandrick Ominglana from Group 9 and this is our representation in ethics. Here's our topic number 1. Globalization and pluralism, new challenges to ethics. Topic number 2. Challenges of millennials. Topic number 3. The role of religions in ethics. So let me introduce to you my group member, Divine Lima, Noel Unabia, and Leslie Sagire. So before we start, meron po tayong pre-test and sasagutan po to through Google Form. Topic number 1, globalization and pluralism, new challenges to ethics. So what is globalization? Globalization refers to the process by which businesses, cultures, and economies became interconnected and integrated on a global scale. This phenomenon is driven by advancement in technology, trade, and communication, enabling the exchange of goods, services, ideas, and information across national borders. Here's some key aspects: economic integration, cultural exchange, technological advancement, and political factor. For example, cultural exchange, when two countries sharing and blending of cultures, including traditions, languages, and lifestyle, often facilitated by immigration and media. Next slide. Here's some problem of globalization. Globalization increases world carbon dioxide emissions through several interconnected mechanisms like trade and transportation. So, ang pag-global trade ay kinakailangan ng malawak na transportation network. Ito yung nagiging sanhi ng pagtaas ng emission mula sa pagpapadala or pagdi-deliver through air freight and other logistic operation. Globalization makes it virtually impossible for regulators in one country to foresee the worldwide implication of their action. And globalization act to increase world oil prices. Globalization transfer consumption of limited supply from developed countries to developing countries. Globalization transfer jobs from developed countries to less developed countries. Globalization encourage the dependence on other countries or essential goods and services. Next slide. Ethics challenges of globalization. Free market competition. So, this statement po represent yung critical view of globalization, highlighting its relationship with capitalism and its ethical implication. For example, inequality concerns. The spread of capitalism through globalization is said to increase inequalities. And nangyayari daw to both within countries and other nations. And for globalization capitalism, critics argue that globalization is primarily driven by wealthy, mayayaman, or capitalist country. These countries daw po nakikita na ginagamit nila ang kanilang economic and political power to shape global system. Next, the consequentialist standpoint on globalization. Consequentialist standpoint on globalization argues that it fails to maximize happiness for the greatest number of people. So, critic of globalization. So, sinasabi dito na globalization is seen as failing to achieve this goal. Though it may benefit some but doesn't lead to the greatest good for the majority. So, mula sa consequentialist viewpoint, ang globalization daw po ay ethically problematic dahil yung outcomes daw po nito ay di umaayon sa goal of maximizing overall human happiness and well-being on a global scale. So, next, deontological standpoint. In simple terms, the statement criticizes globalization for often treating people in poorer countries as mere resources for economic gain, rather than as human beings with right and dignity. It also points
out that this process can weaken the ability of countries to make their own decision. Next slide, please. So, reason of globalization. Here is some reason of globalization. Improvement in transportation. Large ships mean that the cost of transporting goods between countries has decreased. Economies of scale mean the cost cost per item can reduce when operating on a larger scale. Transport improvements also mean that goods and people can travel more quickly. Freedom of trade. Organizations like the World Trade Organization promote trade between countries, which help to remove barriers between countries. Improvement of communication. The internet and mobile technology have allowed greater communication between people in different countries. Labor availability and skills. Countries such as India have lower labor costs and also high skill levels. Labor-intensive industries such as clothing can take advantage of cheaper labor costs and reduce legal restrictions. Next slide. Here are some five different interpretations of globalization. Liberalization, universalization, modernization or westernization, deterritorialization. Number one, internationalization. Uh, so when we say internationalization, uh, it is a process of adapting a product, service, or businesses to enter and grow in international market. For example po, yung website. Website po, which is owned by US citizens po. So, gusto nilang i-promote yung website from a different countries. For example, gusto nilang i-promote sa Spain. So dapat po yung design po ng website is mas madaling i-access at meron pong Spanish language. So dapat lahat ng mga English terms na napapalog sa website ay mayroon translation from Spanish. Para kapag ginamit sa Spain, hindi na po mahirapan yung mga taong gagamit ng website na yun. Dahil po understandable na yung wording kasi automatically translated na. So that is internationalization. Liberalization. Ang liberalization po, it is a process ng pagpapaluwag na at pag-alis ng mga barriers at control ng gobyerno in a different aspect of in economy. Tulad ng pakikipagkalakalan, pagninegosyo, etc. For example, yung pagpapababa ng tariff o buwis para hindi mabaon sa utang yung mga bago pa lang sa larangan ng pakikipagnegosyo. Ang liberalization po ay galis na mga laws and opinions na nagpapahirap sa ating ekonomiya at nagpapadali ng ating buhay. Number 3, universalization. Ang universalization po ay isang konsepto na tumutukoy sa mga proseso ng paggawa ng isang bagay na madaling ma-access o magamit ng lahat. Layunin po nitong alisin yung mga hadlang at limitasyon na pumipigil sa mga individual. For example po yung karapatang bumoto para po sa lahat ng mga mamamayan, anuman po yung kanilang gender, religion o katayuan sa buhay. Ito po ay isang halimbawa ng universalization. Saka yung pagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga bata na hindi po kayang makapag-aral. Modernization number 4. Modernizations or westernizations.
ang dalawang pong ito ay magkaibang konsepto pero madalas po sila magkaugnay. Sa modernization po, it is a process ng pag-adapt na o pag-ampon ng mga bagong teknolohiya, mga idea at paraan ng pamumuhay. For example, yung paggamit natin ng computer, internet at iba pang mga modernong kagamitan. Sa westernization naman, ito yung nag-a-adapt ng mga culture, kaugalian and lifestyle ng pamumuhay ng mga taga-kanluran. For example po yung paggaya ng pananamit, tsaka yung pagkain, at sa iba pang aspect in culture. Tsaka yung paggamit ng English. Ang pagkakaiba lang po ng dalawang ito sa modernization po ay mas may malawak na concept at tumutukoy po siya sa pag-empower at pagpapaunlad ng isang lipunan. Sa westernization naman po, particularly mas nakapokus po siya sa pag-adapt ng mga kultura na mga western. Number 5 po, deterritorialization. It is the process of mapping indigenous people of the expansiveness of their home territories, mapping them into confirmed spaces such as reserve or reservations, and eliminating their presence on their territories. So, ang deterritorialization daw ay isang konsepto ng tumutukoy sa pagbabago at pagkawala ng mga kultura at institutions sa kanilang mga original na teritoryo. Example po diyan yung pagdating po ng mga Kastila. Nagdala po sila ng Kristyanismo at nagpalit ng mga paniniwala. Tsaka na rin po yung tradisyon ng mga yung mga ninuno po natin ay binago po nila. So, nagdulot po ito ng pagkawala ng koneksyon ng iba nating mga ninuno sa kanilang mga dating paniniwala at tradisyon. Next slide po. So sa pluralism daw po ay situation na yung mga tao ay magkakaiba po ng social classes, religious, race, etc. Pero po together na magkakasama sa isang society o lipunan, but continue to have their different traditions of at mga interest sa buhay. For example, sa Philippines, dito po sa atin sa mga magkaklase, marami sa atin ang magkakaiba ng religious ng pinagmulang bayan pero magkakasama pa din tayo. That is pluralism. Moral pluralism. Moral pluralism is an idea that can conflicting moral views that are each worthy of respect. There are values that are equally correct and fundamental, yet that conflict with each other. Some of the values are incommensurable, and there is no objective ordering of them in terms of importance. Moral pluralism. Moral pluralism is the idea there are multiple moral values that can be equally valid and worthy for respect, even they conflict with each other. So, kahit na daw po yung may pagtatalo sa kanilang paniniwala, we need to be respect pa din daw po each other. Isang example na po yan yung sa religion. Kailangan natin pong makisama at respetuhin yung iba't ibang paniniwala at religion at pananaw sa buhay ng sa gayon po respetuhin din po tayo. Next slide po. Absolutism.
ang moral absolutism daw po ay naniniwala na may isang tamang sagot sa bawat sitwasyon. Wala daw po ibang pananaw o interpretasyon para sa ibang mga opinions. Moral relativism. Ang moral relativism po ay nagsasabi ng walang mali o tama. Against moral pluralism. Moral pluralism fails to stipulate what is to do when two or more of its value or theories indicate consistent practical imperatives. Second bullet, it gives us no moral standard and offers us no moral power. Third bullet, moral pluralism leaves us either concluding that there is no real solutions to ethical dilemmas or all possible answers are acceptable as long as they have underlying fundamental values. Next slide po. Millennials, also known as Generation Y or Gen Y, or the Net Generation, 1970s to early 1980s as starting birth years and mid-1990s to early 2000s as ending birth years. Millennials came of at age in time where the entertainment industry started to significantly influenced by the internet. This is 7 basic traits of millennials. Number 1, special, sheltered, confident, team-oriented, achieving, conventional, and pressured. Yan po yung 7 traits of millennial. Next po. Characteristics of millennials. The first bullet is values meaningful motivation. Ang sinasabi rito na ang mga millennial daw na ito ay hinihimok sa mga malikhaing gawain at pagbabahagi ng natatangi na nilang mga regalo, paggawa sa mga positibong mga gawain na nakakaapekto sa ating komunidad at sa mundo. Kadalasan din ang mga trabahador ng ang mga trabaho din ng mga millennials na ito ay ang pagtulong at pagbugon sa mga issue na nakakasama sa ating komunidad. The second bullet is open and adaptive to change. Ito naman yung mga millennial na madaling makibagay at tinatanggap ang kanilang pagbabago sa mga nakalipas na panahon. Nangunguna ang mga millennials na ito sa negosyo, teknolohiya, especially sa ekonomiya. Kinikilala din ito sa mga patuloy na pagbagay sa modernong larangan ng kanilang mga karera upang makapagbigay daan sulong at kumuha pa ng mga kakaibang tungkulin. The third bullet is passion of learning. Yung passion of learning naman, sila yung mga millennials na madaling makabagay. Tulad nga nung open and adaptive to change. Masipag sa pag-aaral at may determinasyon o pangarap na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Sabik din sila sa mga professional na mga gawain upang mapalago o maiangat nila ang kanilang mga sarili sa kanilang kakayahan. The last bullet is free thinking and creative. Ang mga millennial na pinanganak na sa panahon ng paglipat mula sa tradisyonal na pamamaraan tungo sa moderno, advance sa mga teknolohiyang paraan ng pagtatrabaho na may nakinikilala sa kanilang katutubang pag-iisip at kakayahang malikhaing lutasin yung mga problema sa lugar ng trabaho. Next slide po. Topic 3. The role of religions in ethics. Ethics. Ito yung principle of ethics of standards of human behavior na kadalasan tinatawag na morals na
na ang pag-aaral ng mga gayong mga prinsipyo na kung maaari, na kung minsan ay tinatawag na moral sa filosofiya mula sa etika at moralidad na pareho silang nagsasalita ng katangian at isang kaugalian ng paraan ng paggawa ng mabuti, masama at tama at mali. Ito yung good and bad and wrong, right and wrong. Religions. Beliefs and opinions of people about existence, nature and worship of God, and divine involvement in human rights. Ito yung mga paniniwala at opinyon ng mga tao tungkol sa pag-iral, kalikasan at pagsamba sa Diyos, at banal na paglakok sa mga karapatang pantao. Next slide. Religion's role in ethics. Ito yung relihiyon na kinakailangan para sa patuloy na kaligtasan ng moralidad bilang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Maraming relihiyon kasi ang nabibigyan ng isang hanay o ng ethical na alituntunin at moral na prinsipyo na nakakatutulong sa mga tagasunod na makilala yung tama at mali. At bagamat naman lubos na naimpluwensyahan yung relihiyon sa etika na nararapat din nating tandaan na ang mga sistemang etikal ay maaari ding umiral ng hiwalay sa paniniwala sa relihiyon. The next is theism, the belief in God. Ito yung malawakang paniniwala at pananaw nating lahat na limitado lamang yung hangganan ng mga bagay dito sa atin sa mundo, na nakadepende lamang ito sa ilang paraan sa pinakamataas o sukdulang realidad na maaari din sabihin natin isa sa mga personal na termino. Ito yung Judaismo, Kristyanismo at Islam. Ito yung katotohanang madalas na tinatawag na Diyos. Ang artikulo na ito ay nasasaliksik natin sa mga diskarte ng teismo sa kanlurang teolohiya at filosofiya. The next is theistic ethics, God-based morality. The theory hold that the truth of moral judgment depends on God's will. Ito yung teorya na paniniwala at katotohanan natin na moral sa paghatol ng nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Ito yung atheism consider sa pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos bilang bahagi ng pagiging tunay na moral. Binibigyan din ito ng pananaw at kahalagaan ng mga relasyon sa Diyos at sa iba at sa paglikha sa ethical na paggawa ng desisyon. Sa theistic ethics, ang moral absolutism ay paniniwala na ang ilang mga aksyon ay ganap na tama o mali. Ano man ang kanilang konteksto, batay sa hindi nagbabagong moral na mga pamantayan ng Diyos. Next slide. Let's proceed moral supernaturalism. Number 1, can justify moral values. Ito yung pamamaraan na nagbibigay ng katwiran at pagpapahalaga sa moral na prinsipyo ng utility, na may paniniwala na ang pagpapahalaga ng moral ay makatwiran sa loob ng konteksto ng isang partikular na kultura o lipunan, na itinuturing din nating tama o mali sa moral ay maaari ding mag-iba depende sa mga kaugalian at tradisyon ng kultura. Number 2, can explain moral accountability. Ito yung moral na accountability involves sa kinakabilangan natin sa pag-uunawa at pagtataguyod ng mga pamantayang ethical, paggawa ng ethical na desisyon. Ito rin yung
ang pangangailangan natin sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa kung ano yung itinuturing natin na tama sa etika. And the third is no real accountability in non-theism. Ito naman yung theistic ethics belief na moral accountability na nagbabase o nakabatay sa pagkakaroon ng autoridad sa isang banal na nilalang na may mga moral na pagpapahalaga ng pagbubuklod-buklod at napapailalim sa suklo ng gantimpala at parusa. Ang theism, ito yung tulad din sa humanismo, secular na moralidad o utilitarianism ay nangangatwirang na ang moral ng pananagutan ay maaaring batay din sa makatwid ng mga prinsipyo. The fourth is the Euthyphro dilemma. Ito yung Euthyphro ng dilemma na nag-highlight sa isang critical na issue sa theistic ethics na kung ang moralidad ay batay sa banal na utos o kung ito ay umiiral na ng independente at kinikilala ng mga banal na nilalang. Ito yung pinapahawatig dito na ang mga pagpapahalaga ng moral ay arbitraryo na umaasa lamang sa kalooban ng Diyos. Kung iba ay inuutos ng Diyos, ang mga pagkilos na iyon ay maituturing na mabuti. At pinapahiwatig din dito na ang pagpapahalagang moral ay umiiral ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kinikilala ng Diyos ang mga pagpapahalagang ito at inuutos ang mga ito ng naaayon. Mag-proceed na tayo sa post-test. Direction, all capital letters. Number 1 to 10 is multiple choice and 11 to 20 is identification. Magsisend na lamang po kami ng link o Google form na inyong pagsasagutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.